magandang hapon po mga boss, mga kaping, mga kabunyog. Meron ho akong, ito trending ngayon no? Tungkol po rito sa loto, no? 22 hours ago lang ho ito Confirm na edited ang nanalo ng 698 million pictures, no? At meron ho itong 215,000 views. So marami hong interesado. Kaya itinapik ko po ito, no? Alam nyo, matagal ko na hong gustong itapik to Kaya baka mahirap kung magtapik ka ng mga ganyan na sangay ng gobyerno, mga PCSO na ganyan, na loto na ganyan, na proyekto ho nitong gobyerno. Baka sabihin nakikialam tayo dyan. Kumbaga sa ang mga mananaya po niyan, yung mga pobreng nating mga kababayan na gustong magpalit. Biglang, in a matter of click ng finger, instant millionaire sila. Hindi basta millionaire, talaga sobrang milyon-milyon. Kagaya nito, may tumama raw na isang tao na 698 million. Pakinggan po natin. Ang tumalakay po nito si Senador Tulfo at saka si Senador Pimentel, at magbibigay ho tayo ng ating reaksyon tungkol dito. Kanina pa kami nagkaroon ng discussion dito, so would you like to make an opening statement? Senator Coco? Well, wala naman, Mr. Chairman, except that as a mathematician, I'm interested at looking at the rate of success in hitting the lotto jackpots, Mr. Chairman. And I will compare it. The rate of success, mathematician pala si Senador Coco Pimentel, At tinalakay niya rito yung the rate of success, kung gaano kahirap tamaan itong loto, no? Pakinggan natin. With some other systems in some other countries, Mr. President. Oh yeah. Anyway, nabuksan na rin lang yan. Meron pong nanalong isang tao sa 600, I think the other day, 680 something million. Okay. Ang tanong ko po, yan ba sa online nanalo o yung sa betting station? Over the counter po yan, yung sa traditional betting station. Pwede ka na pala ngayon. Hindi ho kasi ako nagloloto. Hindi ho ako, wala ho akong dyan, Wala ho. Noon hong mahilig din ako sa game of luck. Mostly sa sabong, no? Kaya ko tumaya sa sabong ng mga panahon na malakas-lakas pa. Pero hindi ako napagtatalo dyan, Hindi ho. Lamang pa ho ako sa panalo. Kaya ko tumaya ng malaki na 3,000 sa isang lipad ng manok, no? Nung panahon na bata-bata pa tayo. Pero yan hong loto, hindi ko kayang tayan yan. Maski na halagang 20 pesos. Oo. Kasi, sabi mo nga, game of luck, swertihan. Hindi po. Sa sabong, pag nanalo ka, swerte ka. Pag natalo ka, malas ka. Dalawa lang ang pagpipilian mo na manok. Mahirap pa hong manalo, mahirap pa ho. Dadalawa lang. Ito ho, tignan nyo. Pakinggan nyo yung chances ng isang tayador para ikaw, tumama. Count over the... No. This is yung una, yung 600. Pwede ka pang tumaya ngayon sa online, sa loto. Dati, pupunta ka doon sa loto station at doon ka tataya. Oo. Ngayon, pwede nga sa online. Di ba? Tuloy. 140 kayo naman. Relax lang. Kagabi yung iloto. Hindi, sa iloto ba ito? Yung sa 600 something million? Relax lang. Easy. We'll get there. Sa iloto ba ito o yung sa Lotto Agent State? Last night po, Mr. Chair, it was 698 million ang pinatinamaan po. Kaya nga po, yung tumama na yon, saan po siya bumili ng ticket? Sa iloto po. Sa iloto. Good. Now, sa executive session, I need to know kung sino yung nanalo. Kasi nga po, meron... Gusto mangyari ni Tulfo na gusto niya makilala yung nanalo sa executive session, Kasi meron daw mga bali-balita na may nangyayaring hindi, may anomalya. Parang ganun, pakinggan po natin. mga balita nakarating sa amin, nakatropa nyo na po yung nanalo. Totoo yan.
Kaya ako na-brought up yan kasi inopen up ni Senator Coco yung tungkol sa mga pagpanalo-panalo na yan. So, mamaya mag-executive session tayo para masiguro na talagang hindi po katropa ninyo kasi Yun, katropa nila ang nanalo. Ibig sabihin ni Rapi Tulfo, sila ang nananalo ha. Pero pakinggan pa natin. yun po yung kumakalat na balita ngayon na hindi ko pinakinggan. Remember, hindi ko tinalakay yan until sa dumating si Senator Coco. So, kailangan ko yung pangalan, identity nung nanalo. Especially sa Ilo to pala siya nanalo. Kasi meron pong balita Ang tanong ko dito mga sip ha, bakit ngayon lang? Sa tagal na niyang loto na yan, ha? Mostly ang tumatama po dyan na nababalita noong mga panahon na matagal na ho yan eh. Hindi pa ho si Digong yata, si Digong nagpapasok ba yan? Panahon pa ni Pinoy yan. Ha? Yan loto na yan, no? Karamihan tumatama dyan balita, isang hardinero, isang kasambahay, isang driver. Ibig sabihin mga pobre ang tumatama. Ha? Pero, hindi ho ina-announce kung sino, ano ang pangalan ng tao. Di ba? Tuloy pa natin. Mamaya meron marami pa ho kung sasabihin dyan. balita, 30 million na po ang ininvest ng tropa ninyo para manalo doon sa 690 million na yan. Tumatango si Ma'am Javier. Doon ako medyo may pagkaano. Katropa raw nila nag-invest ng 30 million para tumama ng 698 million. Hindi ho yan kapani-paniwala, mga boss. Bakit hindi ka maski ba 100 milyon, mag-i-invest ako, maski 200 milyon, pwede. Ipangutang mo na sa lahat ng Bombay. Lahat ng Bombay, utangan mo na para mabigi 30 milyon. Bakit? 200 milyon. 698 milyon tatamaan mo. Para ikaw ang manalo, mag-i-invest ka ng 30 milyon, kahalokohan mo yan. Hindi ako niniwala dyan. Possibly pa, no? Na sila lang talaga ang tumatama dyan. Pwede mangyari, baka. Dahil ito na nga ho ang iimbestigahan eh. Tapos yun hong ipinakikitang tao, yung picture ng tumama, edited, wala ho kayong makikilala kung sino. No? Mamaya ho, magbibigay ho tayo ng reaction dyan. Kung bakit itinatago nila kung sino yung tumama. No? For their, for their protection. Bakit? Ako tumama ng 698 million. Putres, kukuha na ako agad ng bodyguard ko. Sa security agency, 10. Kasi kaya mo itinatago ang iyong personalidad na ikaw tumama dahil baka takot ka sa buhay mo. Yun ang sinasabi, di ba? Bakit? Ang daming milyonaryo yan, hindi naman na meron lang silang bodyguard eh. Ikaw tumama ka sa loto, At kung tumama ako sa loto ng ganun, baka siguro mag-iisip na ako kung paano ako makaka-iskapo rito sa bansang to. 698 million. Mag-a-abroad na ako. Maghahanap na ako ng panibagong bansa na pwede ako mamuhay ng hindi ganito kagulo. Di ba mga boss? Tuloy natin. Bakit doon ako tataka eh. Bakit hindi tiyatago nila identity ng tumama? Kaya ito sinasabing iimbestigahan ni Senator Tulfo. Kung sino tunay yung tao yun. Dapat noon pa yan, hindi ho ba merong nangyari? Ha? Ewan ko kailan lang eh. 400 katao yata eh. 400 or 40 whatsoever. Sabay-sabay na tumama. At pinagpartihan nila yung ang daming tumama. Magulo na ho nun. Marami na hong hindi ano ba nangyari, ganito, kung ano-ano, marami na. Walang inimbestigahan ni isa sa tumama eh. Ngayon, yung isang tumama, tatawag ni Tulfo at iimbestigahan niya. No? Gulo po Sige, tuloy natin. Pero yan po ay, siyempre yan po yung sabi-sabi nila. Para maalis yung sabi-sabi na yan, mamaya po sa executive session, gusto ko malaman yung identity ng taong yan para makagawa kami ng mga research. Kung kinakailan mag-hire ako ng private. Natural naman, pag kukubrahin yung tama mo, tatanungin kung sino ka. Taga saan ka, di ba? Hindi mo ililihim doon sa kukubrahan mo ng yung tinamaan na loto. Kung anong, di ba? Kaya yan, hinihingi ni Senator Tulfo kung sino yung tao na yan. Ang dami na noon sana, nung 400 yung tumama, mas magulo dun eh. Mas katakataka yun dahil sabay-sabay na tumama.
Dapat doon siya naghalumbiste kung sino yung mga taong tumama na yan sabay-sabay. Di ba? Ngayon, isa lang to eh. Dahil nga doon sa edited picture ng tao. Tuloy natin. Private detective para masiguro na hindi connected sa tropa ninyo itong nanalo. Kapag Yun halimbawa, ang sinasabi ko mga boss eh. Kung connected sa tropa nila yung nanalo, bakit kailangan pang ano bang chismis na? Kailangan magbigay ka ng 30 million para ka tumama tumama yung tropa nila 698 million. Ano, baliw? Di ba? Hindi na kailangan yung 30 million na wala na yun. Talagang direct to the point na talaga. Sila na tumatama. Di ba? Tuloy. after mag-hire ako ng private detective at na-trace na talagang, lumitaw na talagang hindi galing sa inyo, then sasabihin At sana, lahat ng tumama sa loto, mula pa nung unang tinayo yung loto, nagkakaroon na ng ganitong klaseng investigasyon kung totoo yung tao na tumama. Hindi na umabot sa ganitong panahon. Di ba? Mamaya makikita nyo kung gaano ka-slim ang tsansa para ka tumama sa loto na sinasabi, ha? sabihin ko rito na yung ay chismis lamang, walang katotohanan. Pero pag lumitaw sa ginawang investigasyon, I might even use the NBI, DICT, private detectives, CIDG, lahat ng mga agencies. Madali lang ho yan. Pag nagawa ni Tulfo yan, kung totoo o imbestigahan yung tumama, sino ka? Anong uring tao ka? Ano na ngayon ang ano mo? Kasi nakakuha na niya sigurado 698 million. Saan mo nilagay? Ano na ang nangyari? Sinong? Ganun ganito whatsoever. Kasi alam naman nila kung saan Lotto outlet yung over the counter yung taya eh. Kaya Lotto outlet ang tinayan, hindi yung online. Tuloy. Agencies ng gobyerno para gumawa ng cross-checking, LTO, PSA, kung connected ba o hindi, or SAC, connected ba o hindi sa mga kasamahan nyo dyan sa PCSO, itong nanalo. So mamaya sa executive session, Senator Coco. Maganda po itong bill ninyo, Mr. Chairman. Ito maganda ho yung tanong ni Senator Coco rito, ha? Na na-file ninyo. Well, at any rate, Mr. Chairman, ilan na ba itong lotto games na authorized by the PCSO? We have the big ones. We have The jackpot games we are have the 5, Mr. the Chair. 5. We have the 642, the 645, the 649, 655, and then the 658. Over the Christmas period, 5 na pala ngayon yung mga big time na tatamaan ng tao. Tuloy. we increased the jackpots of all these 5. Yes or no? Nung pong magpapasko, in-increase po nila ang jackpot nung 5 tatamaan na malalaki, ha? Tignan nyo rason ng general manager na si Robles. Yes, Mr. Okay. Chair. Yes, For Mr. the Chair. 642 and the 645, 100 million. For the 6... Dinagdagan ng taga 100 million, yung to 642 saka 645, dinagdagan ng taga 100 milyon natatamaan ng mga pobreng mananaya. Tuloy. 49, 655, and 658, 500 million. One time. Yung tatlo ho, bali 5 ho yung pwede yung tayan na bigla kayong magiging milyonaryo eh. Yung tatlo naman na dinagdagan ng tag 500 million. Kaya ang bali dinagdag daw ho, 1.2 billion. Tingnan niyo yung rason ni Robles. The plan was to do it one time. May I know the legal basis? We are allowed to, we have a prize fund, Your Honor. Si Robles na ho yung nagsasalita. We have the prize fund, Your Honor. Pakinggan niya. Prize fund reserve, and we are allowed to use this to spur the sales para magawin. Pag mahina ho kasi ang sales, gagawin daw nila, meron silang pondo na dadagdag nila para lumakas ang sale. Para bang nangingisda sila, mga boss. Kung kokonti ho nahuhuli, dadagdagan nila yung pain. Ganun Yun ang sa madaling salita. Para maraming tumaya.
at magka-interest dahil malaki ang tatamaan. Tuloy. Gawin natin exciting and inviting yung Oo. game. Dadagdagan nila para maging exciting and inviting yung game. Para mas maraming mga Pilipino, mga kawawang gustong talagang biglang mahango sila sa kahirapan nang dahil sa loko ay loko-loto. Tuloy. For each game, fix na yung kanyang minimum jackpot eh. For every new draw, kung tinamaan yung jackpot, a new draw, balik siya sa minimum. Dati, pag tinamaan nyo sinasabing jackpot, babalik ko siya sa minimum 100 million yata eh. Oh, balik siya sa ang starting ho na tatamaan ng tao, nyate, mama, balik na ho sa susunod. 100 million ulit. Agad-agad. Wala pang tumataya. 100 million na agad-agad ang inyong pwedeng tamaan. Kaya, tataya kayo. Di ba? Kaysa nakuha yung lahat ng tinamaan. 0. Tsaka kayo kita. Ngayon hindi. Dati na po yan. 100 million. Pero ngayon iba. Dinadagdagan lang ng 500 million. 100 million. Pag mahina ang pasok ng isda. Ang mga tayador. Tuloy natin. Jackpot. So, that must have been fixed by mathematics. The probability of hitting 642 is 1 in 9 million. Tara guys, ginamitan na ng mathematics ni Senator Coco Pimentel. The probability of winning is 1 in 9 million. Ibig sabihin ni Senator Coco Pimentel, ang inyong tinatayaan, mga kawawang magsasaka, magbubute, mga sino-sinong gustong biglang yumaman. Ang tayaan nyo po, ewan ko magkano na ngayon, 20 ba, 30, whatsoever, 6 digits lang ho yun, isang kombinasyon lang. Yung tinayaan nyo 20, ang bubunuin nyo kombinasyon, 9 na milyon. Baka mas madali pang maghanap ng karayom sa damuhan kesa kayo tumama sa loto na sinasabi. Tuloy. Basta, okay, and then that's why it deserves a certain jackpot. So when you made the jackpot all of a sudden 100 million, but the odds did not change, are you allowed by law to do that? The board is allowed, Mr. Chairman. That's why we have the prize fund reserve. Si Robles ho yung tinatanong yung nagsasalita, sumasagot kay kay Senador Coco It's precisely for this purpose. How is it stated in the law? We have a prize fund reserve for the purpose of It's just the discretion of the board to add to the add jackpot. into the jackpot. Yeah. And then the decision was, it was one time, just to do it one time over that Christmas period of 2023. Actually, ideally, Mr. Chair, pinalaki talaga yung tatamaan nung Christmas ng jackpot talagang 1.2 billion 1.2 billion ang naidagdag. Tatlong tagpa 500,000 at saka isang tag 100,000. 1.2 nga ba yun? Sabi, more than 1.2 billion. Tuloy it should be over the whole period of the year. Kasi every time may mananalo ka, you give in prize fund reserve. Kasi minsan talaga, this is jackpot driven, Your Honor. People bet because of the jackpot. So kung alam niya, di ba? People bet because of the jackpot, di ba? Sige, tuloy. Mababa ho, medyo matamlay po, that is the time when you pump in. Yun. Kung mababa raw yung jackpot, that is the time na dapat dagdagan mo yan para maraming tataya talaga. Palakihin. Dadagdagan ng itong loto nito. Tuloy. In the prize fund reserve. What is the tenor of the board resolution that you will enhance the jackpot one time or? One time po, yung ginawa namin for December so for one time. Because, Mr. Chair, Kasi nung December, maraming pera tao, may mga bonuses lahat. Di ba? Kasino lang ba itaya nila yung 30 o isang kombinasyon o dalawang ticket kaya malaki ang pumasok nung December sigurado. Pero ito ang maskarap. Lahat po yan,
yung mga nilagay nilang pera dyan, tinamaan ho yan, wala pa, sa loob ng isang buwan, tinamaan ho lahat yan. O, tignan nyo. Kahirap tumama, ah. 1 in 9 million. Sa taya mo, 9 million na kombinasyon ng kalaban mo. Tuloy. At the end of the year, that will become dividend and will be reverted back anyway to the... Ang alam ko kasi sa loto, pag walang tumama, yun hong pumasok na ingreso, yun ho, idadagdag po yan bukas sa panibagong bola. Ibig sabihin, lalaki po yung tatamaan na naman kinabukasan. Pag wala naman hong tumama, yun hong pumasok na pera naman, pero meron certain na papasok sa gobyerno yata, hindi naman lahat yung mga pumasok na palaki ng palaki hanggang hindi yan tinatamaan. Pero ito, ang ginawa niya itong December, talagang binigyan niya talaga, pinondohan niya malaki agad para maraming mainganyong tumama. Tuloy. Bureau of the Treasury as dividends. So, might as well, we have decided to make the games more exciting. Yeah, then if you want to Kaya nilakihan namin, oh, may tago kaming pondo para maging exciting ka, para maraming tumaya. Tuloy. repeat this, you need to pass another resolution. Yes, Your Honor. We have to go back to the board. Basta klaro yan, okay. And then for the information of the public, yung mga increased jackpots po natin na 100, 100, 500, 500, 500, so a total of 1.7 billion pesos. Tinama 1.7 billion pala lahat yung dinagdag nila para tamaan sa Disyembre. Oh, one time, big time. Tuloy natin, Coco. na po lahat. Oh, Yes, Your Honor. oh, tinamaan lahat Less than a month. in less than a month. Within a month, Your Honor. Yes, within a month. Opo. Okay, so we're stating facts, Mr. Chairman. Ha? Sa loob na isang buwan, tinamaan lahat yung dinagdag nilang 1.7 billion. Bakit? Alam niyo yung labas na loto? Bobolahin mo yan, di ba? Naka-televise. O, televise pa yun. Naka-televise yata. O, televise. O. Doon sa ilang minuto lang ho yan, dideklara na ho kung may tumama o wala. Ganun ho kadali. O. Kaya ho, doon siguro, yung pinasabi natin, alam agad na walang tumama eh. Ano gagawin? Yun yung ticket na sweepy stick na ayayari eh. Di ba? Yun yung mga dokumento sa gobyerno na pepeke eh. Yan pang winning ticket ang hindi madali. Kasino lang kasimpleng gumawa niyan. Pwede naman tumaya sa online, di ba? Teka na, tapos na ang bola Tapos na ang bola. Tumaya na kayo, walang tama. May nanalo, tapos kukuha na. Sige, tuloy natin to. Chairman, facts lang ito. Yun nga, Senator Coco, nakakapagtaka nga. Marami nagtataka, siyempre. Nagtataka si Senador. Si Rapi Tulfo. Ang hirap po tamaan ng loto. Kumisan nga ako eh. 3 buwan na, wala pang tumatama. Palaki ng palaki. Daan milyon na yung tatamaan eh. Ito, sa loob ng isang buwan, tinamaan lahat. Yung malalaking premyo. Bakit? Bakit ganon? Kasi, kung minsan, meron yung sinasabing, pag ikaw ay nandaraya, maski meron yung hampas ng langit, baka may biglang tumama. Kaya, tinabas na, habang wala pang tumatama, nagdeklara na tumama. Kaya ito, mga boss, hindi dapat yung nanalo lang dyan sa 698 million na loto, na over-the-counter na taya, ang dapat imbestigahan. Lahat ho dapat, to sana makarating to, i-share nyo. Lahat ho dapat, nung mga tumama, nung December, patawag at alamin kung totoo silang tumama at kung ano na ang buhay nila ngayon. Diba? Hindi lang itong sinasabing tumama lang ngayon na 698 million. Dapat lahat ho yung tumama na yun noong December. Dahil nasa pasap nila eh. Kung sino-sino yung tumama na dapat imbestigahan kung totoo nga. Kagaya ito, imbestigahan nga nito kung totoo nga itong tao na tumama na ito na 698 million. Pero malabo po yung sinasabi na magbibigay ka ng 30 million para ikaw tumama ka. Kagrupo mo nga, sabi nga ni Tulfo. Kayo rin lang ang tumatama. Ba't ka pa magbibigay ng 30 million? Aber, kanino ka magbibigay? Tuloy. Especially yung
um, mga mananaya na ang bilis na manalo ngayon Oo. sa PCSO, especially na the fact na hindi naman pwedeng sabihin kung sino yung mga nanalo, pwede naman nila itago. Plus, pagdating po dun sa online, sila naman may control ng computer system na yan. So, madali na nilang i-hocus-pocus. Yun po yung sinasabing hinaing na marami mga mananaya. So, I think the PCSO is at liberty to Sa totoo mga boss, tuhon loto na to. Dapat ho ito, ihinto ho ito. Totally wala na ho loto. Kasi nga ang tsansa ng tao, ba maawa naman kayo? Ha? Isang ticket ang dala-dala mo, 9 million. Minus 1 ticket, yun ang ano mo. Yun ang tsansa mo. Para ka tumama. Tuloy. reveal to us na yung in-increase na po yung mga jackpots. In all those games, available na yung online betting. Yes, Your Honor. Kaya, meaning to say, when si 642, all of, ang minimum niyan, and what's the usual minimum ni 642? Or maximum jackpot pala? 5.9. Minimum ba? 5.9 po. Check, Mr. Chair. Bakit nalanganin? Hindi, yung published. Singit lang. Yes. Okay. Yung sabi niyo this December, tinamaan yung 642, 649, 645, 655. Are these all from Iloto? Hindi po, last night lang po yung iloto. Ilan po yung tumama sa Iloto out of this 1, 2, Isa lang po yung kagabi lang po. kagabi lang? Okay. What game yun? Yung kagabi? 655. 655. 600 million kasi yon, Senator Coco. Quick na lang, Senator Coco. Okay. Etong picture na ito, very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time. Yun ako doon ako ano. We have to protect the identity of the winner. Bakit? Bakit? For what? Baka ka ma-hold up? Ako tumama sa loto? Kukubrahin ko yung tinamaan ko? Bakit ako maglilihim? Kukuha ako ng mga security guard ko. Para kubrahin ko yung perang 698 million. As much possible, kukuha na ako ng pulis. O NBI o mga ano na makiusap ka na pwede ba ako samahan ninyo? Kasama ko na yung mga kamag-anakan ko. Bakit ko tatago? Dahil naging 698 million. Bakit? Ang daming milyonaryong higit pa dyan sa 698 million na yan. Hindi naman sila nadadali kasi lang, may gwardyado sila. Diba? Ganon. Sa laki ng pera na yan. Tuloy. We covered the face. Yung damit naman po ay nakilala. So, nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niya, and I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, so inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing. Opo. Bakit kinakailangan palitan ng clothing? Again, part po yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, yung mga kapitbahay po yun yung suit niya. Hindi na ako kaya ng isip ko yan na unawain. But pati damit kailangan ibahin. Dahil yun nga sabi niya kasi daw nung dati raw may tumama raw na-identify daw yung tumama dahil doon sa damit. Tuloy. Ganyan, or kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, Your Honor, if there is something to apologize, it's the poor editing. But I think it has served its purpose of concealing the identity, Your Honor. So, at least inamin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. I'm So, sorry, inamin nyo, edited ito. we're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited. Hindi po, totoo po Tunay yan. na tao to. Tunay na tao po yan. Okay. So, kaya sabi ko, Ito lang po mga boss. Ang payo ko dun sa mga mahilig pong magtataya dyan po sa loto na nangangarap na mahahango po kayo sa kahirapan pag kayo po ay tumama.
o sinasabing marami yung nagsasabi na baka raw sila ay makachamba. Hindi po chamba yan. Pag ho kayo nagsabong, kayo po'y nanalo, chamba. Nanalo kayo. Nakachamba kayo kaya kayo nanalo. Dadalawa ho yung manok na inyong pagpipilian. O tinatawag na swertihan. Ha? Pag dyan po kayo sa loto tumama, hindi po yan swerte. Ang tawag po dyan, kayo po ay napagmilagruhan ng poong may kapal. Milagro pong katakot-takot yan. Ngayon, eto ho payo ko, no, mga boss. Doon sa mga subscriber ko na mahilig din hong magtataya dyan. No? Ha? Yung mga hong araw-araw na tumataya, ha? Isulat nyo po yung number na gusto nyong tayaan. No? Tapos, yung itataya, ilagyan nyo po ng stapler. Ikabit nyo po yung pera nyo doon. At ilagay nyo po sa baul. Araw-araw po, ganun po ang inyong gagawin. Maniwala kayo. Punong-puno na po yung baul, hindi pa po kayo tumatama. O di, pwede nyo nang, kung napuno nyo na yung baul, o aparador, ng perang itatayanin nyo dyan sa loto, o di, tumama kayo. Pwede nyo nang kunin. Kung bilangin nyo na, kung sa loob na 10 taon, na pagtayanin nyo, ay malaki-laki na rin ho yan. O, kung 30 pesos, o 40 pesos inyong tinataya araw-araw, o ba? Ilang 40 pesos ho yan sa 5 taon, o di, ang dami na po, di po ba? At sinisiguro ko, hindi ho kayo tatama. Isa lang yung taya nyo, 9 milyon ang kombinasyon, mag-isip nga kayo. Ha? 9 milyon ho yung bubungguin ninyong kombinasyon. Sa 6 na numero ho yung taya, pag isa lang ho ang nalaglag, wala na. Talo na kayo. Oh. Mga boss, hindi ho. Ganun ho ang gawin niyo, yung mga adik sa loto ng mga, pero palagi ko wala ako subscriber na adik sa loto na ganyan eh. Matatalino kasi nandito eh. Oo. Oo. Taya kayo araw-araw, yung taya nyo, ilagay nyo ho sa baul, tsaka yung pera ho na itinaya nyo, ilagay nyo doon. Puno na ho yung baul, hindi pa ho kayo tumatama. Sa ngayon, sige, anong percentage meron kayo, Aber? Isa lang yung kombinasyon nyo, 9 million kombinasyon pala yan, sabi ng mathematician na si Coco Pimentel. Huh? Oh. Anong tsansa ninyo? Pumipila kayo dyan para kayo pumipila pa. O, diba? Ayan, sinabi na ho nung manager ng loto. O, pag mahina ang pasok ng pera nyo, dadagdagan namin para maging exciting ang game at para mas maraming mainganyong tumaya. At matakin mo, isipin mo, mga boss. Yung mga dinagdagan nila ng 100 milyon, 1.7 billion ang nasa pasa po sa loob ng isang buwan, tinamaan ng lahat. Ito yung huli. Oo. Ha? Kung itong 698 million na to, ito yung nalagyan ng 500 million. Ha? So, may pera ho dyan na 198 million. Di ba? Kung dinagdagan ho yan ng 500 million, ha, para maging ganyo kayong tumaya, ha. Oh. So, ang nasa pasa po nilang pera, 198 million pa lang. Kasi galing daw, sabi ni Robles, galing dun sa PCSO sa pan nila. Pag nakita lang mahina, dadagdagan nila 500 million, 500 million, 500 million, 100 million, 100 million. Oh. So, ang pumasok lang ho na pera, 198 million. Na sinasabi na may nagbigay daw ng 30 million para tamaan yun. Oh, yung 500. Oh, di ba? Ngayon, kung sila ang tumama dyan, nayari nila yung kaba ng PCSO ng 500 million. Pagpaparti-partihan nila ngayon, kung sakasakali, baka, duda ni Senator Tulfo to. Ang takin, pumasok na yung 198 million,
kukunin pa nila yung sinasabing parang secret fund na 500 million, yun ang pagpaparti-partihan ng grupo na sinasabi ni Rapi Tulfo. Boss, ha? Kawawa si Juan de la Cruz. Talagang mga boss, no? Ang daming nangyayari na only in the Philippines. Mantakami, sabay-sabay tumama. 400 na tao yata yun. Sa loto, ha? Sabay-sabay, pure first prize. Tapos, ayan naman na ngayon. Dapat noon pa talaga. Lahat ng tumatama sa loto na dinidigan na isang labandera o isang hardinero, iniimbestiga na talaga nila kung totoong tumama nga. Ngayon lang nila imbestiga. Ba? Ano sa palagay niyo mga boss? Mag-comment nga po kayo kung ako ay tama o mali sa aking pagkaka-analyze ko dito sa loto na to. Ha? At yun nga ho, para sa sarili nyo na po, yung mga talagang, kung meron man na nagtatataya dyan at gustong biglang yumaman, yun hong tayanin nyo, ilagay nyo na lang ho sa parador. Puno na po yung parador nyo, hindi pa ho kayo tumatama. Yun, sigurado, meron na kayong pera. Ha? Yun lang waiting, ang hirap tamaan, dadalawang numero. Bakit? 840 kombinasyon po ang waiting sa ngayon. Kasi dinagdagan dati, 37 numbers lang ngayon, 40 na po yata O, di ba? Tayan nyo man ho lahat ang kombinasyon ng waiting, talo pa rin kayo. Dahil magkano lang naman ang tatamaan niyo. Pati ho yata ngayon waiting, nandyan na rin ho sa sa loto na rin ho yata yung 2 balls na sinasabi. Wala na ho, dati may bangka sa waiting dito. Ngayon wala na ho. Lahat ng waiting, lahat ng 2 balls, hindi na ho waiting 2 balls na pero ganun pa rin, may nangungubra pa rin dito. Parang waiting pa rin din ho, ganun din ho. Sige po. Jeff Ramos na, shout out Magandang gabi po tayo, magandang buhay po sa atin lahat. Magandang buhay na ka. Marilu Pabian na, shout out Ito yung mga comments niya akin kahapon, no? Sabi niya, alam na po namin na darating ang araw na ganyan kahinat na ni Robin Hood. Ito na nga po, pero siya kasi nakakakilala sa kanyang sarili. Bakit niya pinasok yung alam niya na di siya qualified? At maling-mali din po itong mga honorables na senador. Bakit nila inilagay si Kimo? So, sino ngayon ang sablay, di po ba? Siyasabi ko na nga yan, di ba? Sino sablay? Di naman hiningi ni Kimo yan. Masakit po talaga, inabot niya, pero yun ang realidad kasi. Kaya hanggang 6 years na lang, at wag na siyang magpumilit pa. Good night po tayo at sa mga ka-warriors. God bless as always. God bless, Marilu Pabian. Kasi sabi ko no? Kaso nga anak, wala kang kwalifikasyon Basta marunong kang bumasa at sumulat at you're a Filipino citizen, qualified ka na. Presidente, hindi nga nakatapos yung presidente. Di ba? Yung kwalifikasyon ang dapat, hindi yung konstitusyon. Yung kwalifikasyon ng isang aplikante sa trabahong ina-applyan nila sa gobyerno bilang public servant, yun ang dapat na baguhin. Okay, nawa Japan. Ano ba? Sumagot si 3J po. Ikaw na kasi ang bata ni Diggs. Kay Diggs, kung sino gusto niya, yun ang masusunod. Kaso, nag-iba na ng administrasyon. Kaya at nag-aaway pa sila Romualdez, Marcos, Dutz. Kaya ayun, itchapwera ngayon si Bad Boy. Ay, sumagot din si Marilu. Kaya maging lesson na sa mga nag-aambisyon tumakbo sa mataas na posisyon na sa huli, magiging katawa-tawa lang siya. Asan yung puon niya, di man siya masakluluhan sa sitwasyon na very embarrassing talaga. Totoo. Ay, Kimo. Di ka lang kasi, artista ka na nga kasi. O kaya, tumakbo si Kimo pero sa lokal, talo. Ba, sa national nanalo number 1 pa.
Rico. Nako Lord. Mayor yata tinakbo niyan eh. Mayor, talo. Parang ganun ha. Elizabeth Iscari, shout out ha. Good evening, Sir Rox. Ngayon alam na ng mga senador na di dapat si Robin ang kinuha nila dyan para humawak ng committee na yan na dapat abogado. O ngayon alam na nila. Kasi akala nila porkit naging number 1 yung Robin na yan, pwede na. Wala naman alam yan sa batas kundi sumipsip sa digong na yan. Patay tayo dyan. Elizabeth Iscari ulit to. Di man lang kasi sila nag-isip. Wala namang tinapos yung Robin na yan. Mukhang mabunganga lang yan. At yabang na akala mo matalino. Napakabobo naman ito. Paya siya ngayon. Tawa-tawa si Elizabeth. Buti nga sa kanya kasi sobrang yabang niya. Na-bypass tuloy siya. Yung patay tayo dyan. Elizabeth Iscari ulit. Naku, Xerox. Yang Rockwing bakla na yan, tama kayo. Na dati siyang tagapagtanggol ng naapi. Ngayon, lumalaban sa inaapi. At kakampi ng umaapi. Buisit na baklang ito. Hay, naku. May hita ng ulo ni Elizabeth. Totong Gonzales, shout out ha. Good PM, Xerox. Tama lang naman alisin po yan. Siguradong magkakalat lang yan. Yung usapin po kasi dyan, hindi kaya ng gagamunggong utak, gagabunggo na nga, nasa talampakan pa. Lupit mo na, Totong. Palagay niya, Xerox, kinakausap pa yan ng mga kamag-anak niya. God bless, Xerox and family. God bless, Totong Gonzales. Pinatawa mo ako, ha. Kinakausap naman siguro. O baka sinasabi, Tito, ano ba yung pinasok mo? Elizabeth Iscari ulit. Ngayon, Xerox, mas maraming naghihirap ngayon. Ni wala man lang nagawa ang gobyernong ito. Kasi nga, kung ano-anong inaatupag nito, puro pagkakaperahan nila ang inaatupag. At busy sila para mapalitan ang ating sistema ng gobyerno. Una, para forever silang nasa poder. At para lang nga naman makadambong ng kaban ng bayan. Totoo. Problema nga yan sa investigasyon nitong si Tulfo. Mukhang pati yung pinatulan na pati mga nangangarap na tumama. Can you imagine, ha? 1 in a 9 million, hindi 1 in a million, ha? 1 in 9 million kombinasyon. Ang tsansa mo para tumama. Tapos within naman, tinamaan lahat yung mga mga malalaking goddamn, Raul Villanada. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. Wishing you good health palagi. Salamat, Raul. Ikaw rin. Sana good health ka rin, ha? Raul Villanada ulit. Siguro naman, Binoy, alam mo na kung ano ang tingin nila at trato sa'yo. Tagal niya nang alam yan. Pakialam ko siya sa inyo. Basta ako yung number 1. Sabi, suklay na pagbalat. Ay, social media. Totong Gonzales ulit. Pahabula, Sir Rox. Nag-chat po ako dyan sa number 1 ganador. Hindi pa sumasagot. Payag po kaming gawing 54 ang senador. Pero ang hiling po namin, bawasan ng isa, gawin 53 na lang po. Sana, gawin 53 na lang po sana. At yung isa, aalisin, ay si number 1 ganador. Pucha, ayaw sumagot ang gago. Weather lang talaga. Nasamahan tayo ng pinakamatalinong senador. Diyos me. Good health po, Sir Rox, sabi ni Totong Gonzales. Patay tayo dyan. Pinakamatalino, hindi nga marunong mag-English eh. Naging comedy talaga yung senado, totoo. Niwala ako sa mga nagsasabi niya. Lady Sanita, shout out. Good evening po, Sir Roque, and to your loving wife at mga anak. At sa aming mga sumusubaybay sa inyong programa po, very good po ang tatalakayin mo po about kay Silly Labuyo Robin Padilla. Ang topic,
Napahiya siya. Pinag-resign siya ni Mike Abe. Mabuti yan sa kanya. Kung ako kay Robin Padilla, ay umalis na siya. Sayang ang pinasasahod ng taong bayan. Bukas ang pintuan ng Senado. Na-get out na. Tabogo. Kabugok. Balik ka na sa pelikula. Dapat talaga yun eh. Ewan ko ba dyan? Ang problema, hindi na lang siya gumaya kay Lito Lapid na hindi nagsasalita. Kaya wala siyang mistake. Kasi nga, wala siyang sinasabi. Ito salita ng salita eh. May dasal pa. Abrakato. Ewan ko. Maintindihan? Ladies Anita ulit. Sir, okay. Hindi totoong binoto ng taong bayan si Silly Labuyo Robin Padilla. Binayaran lang ang Comelec. Kaya siya ginawang nangungunang panalo. Yan yun, katotohanan. Kalat yan po sa balita. Kalat nga yung balita. Paano nangyari 20 million within an hour, di ba? Ladies Anita ulit, Kaya gusto ni Silly Robin Padilla na iusad dyan Chacha dahil sa sariling interes para kay Digongyo at Gloria Pandak, Makapal Arroyo. Very good. Napahiya siya. Ladies Anita ulit, Sir Roque, yan si Baklang Mantika, Piluka Roque. Dating matalino, ngayon hindi na. Saksakan na ng kabubuhan. Nawala ng pagiging talino niya. Sinayang niya. At saka himod ng puwit ni Digongyo. Naging puro katangahan ang nangyayari sa utak niya. Hindi po ako kagalit. Nagsasabi lamang ako ng katotohanan. Ikaw naman, Ladies Anita. Hindi siya kumita sa pagiging matalino eh. Hindi siya kumita sa pagiging human rights defender. Kaya ngayong dinidepend niya yung mga gumagawa ng lumalabag sa human rights, doon yata siya kumita eh. Di ba? Raul Villanada ulit No to Chacha, yes for tango. Tanggalin ang mga gago. Ferdinand San Juan, shout out Good evening po, Karox. Sa totoo lang po, mahirap maging senador, lalo na kapag kulang ka sa aral at makakaintindi ng English at salita. Sanay naman si Robin Hood sa pang-iinsulto. Sa kanya noon pa talagang masakit sa dibdib ang aabutin niyan dyan sa Senado. Kaya umayos siya. Suklay bigote at I move. Babago-bago rin naman ang paninindigan ni Robin Hood. Hindi dapat kaawaan si Robin Hood. At higit nating kaawaan ay ating mga sarili sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Pasulong sa pagsulong ng Chacha, modernization ng jeepney, mahal na bilihin, trabaho, edukasyon ng kabataan at sobrang laki ng pondo ng bayan na hindi taong bayan ang nakikinabang. Ang pagtuunan natin ng pansin ay ang plebisito, pagboto ng yes or no sa Chacha kung matuloy sa Hunyo. God bless po. God bless, Ferdinand San Juan. Paano mo hindi babasahin itong mga comments nitong mga subscriber ko? Aber, Ben Torres, maski mahaba pero tignan mo naman, para na kung nakikipagkulab po talaga sa inyo, di ba mga boss? Ben Torres, Ngayon dapat ilabas ni Robin ang yabang niya. Ayun ako. May natitira pa kaya? Eduardo New. Shout out. Tama naman. Wala naman talagang alam si Robin. No good Padilla. Sabi niya. Eduardo New. Librado Ludovico. Shout out Blessed morning, Karoke. And to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Dapat noon pa tinanggal yan bigote. Napakasakit, Kuya Eddie. Alberto Olaer, shout out. Karoke, dapat lang i-bypass si Lobin now. Si Lobin. Wow. Padilla. Hindi naman siya abogado. Mayabang meron siya sa hearing. Sa hearing nila sa Senado. Bago siya magsalita, may pa-Muslim pa. Sabi naman ng kaibigan ko, naiintindihan mo ba ang sinasabi ni Robin Padilla? Sabi ko, hindi ang mga Muslim daw, hindi sila kumakain ng baboy. Sabi ko, mali.
kainin ang baboy. Tumatakbo pa at ang iba nang lulublub pa sa putikan. Ang tama, kaming mga Muslim, hindi kami kumakain ng pork karaoke. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni Tia Deli. Buntong hininga at marami pang buntong hininga. At puro mga hinagpis po ni Judas. Ang araw-araw mo pong kasama sa buhay dahil po sa sobrang lupit ng mga dinadanas ng ating mga kaawa-awang mga kababayan. Lalong-lalo na po yung patas po kung lumaban sa buhay at tinitiis po lahat ng hirap, mabuhay lang po ng marangal at makapagsalba po at masalba marangal at makasalba po sa araw-araw. Samantalang ito pong mga nasa lingkod bayan daw po natin, puro po mga walang konsensya kasi ang Panginoon po nila ay puro salapi na akala po nila maisasama po nila sa kanilang mga hukay sa takdang panahon. Masasabi ko lang po, puro sila maitim ang budhi. Mga wala pong takot sa Diyos. Puro naniniwala po ako sa Rox, pero naniniwala po ako sa Rox. Si Lord po ang kakalos sa umaapaw nilang salop. Totoo yan, friend. May katapusan at may kabayaran pong kapalit ang lahat ng kanila pong pagiging sakim at pagpaparusa sa ating mga kapwa Pilipino at sa ating pong inang bayan na sobra-sobra pong talagang subsub at lugmok sa dusa. Totoo yan, friend. Pero babangon lang po tayo mga inaaping kababayan. Kung ilalaban po natin ang ating mga karapatan at di po mananahimik lang sa isang sulok at may hinihintay po na pang saklolo ni Batman at Superman. Hindi po tayo mga bulag at pipi at bingi. Armas po na ang binibigay ng Diyos para ipagtanggol po ang inyong mga karapatan. Ano po ang silbi ng kantang Bayang Magiliw? Pati po yung Panatang Makabayan. Namnamin niyo po yung kanta at tula sa manlulupig, di ka pasisiil. Saka po yung mga mamamatay ng dahil sa'yo. Pero tama naman po, Sir Rox. Mamamatay po talaga sila. Kasi yung puro mga buhaya ang buhay ng dahil puro mga buhaya ang buhay ng dahil sila po ang patay ng dahil po sa kanila. Kinam. Ay nako, Sir Rox. Kahit po talaga sakit po talaga sa dibdib. Shout out lang po tayo sa lahat ng Karaoke Warriors of the Great na nakikiisa at nakikisimpatya sa lahat po ng ating mga kaawa-awang mga kababayan. Hanggang dasal lang po at gabay po ng Panginoon ang aming pong tanging maiambag. Totoo yan, friend. Sana po wag tayong susuko at mawawalan po ng pag-asa. Impong Basyang, i-exit na muna hanggang sa muli. Ang inyo pong lahat sadya pong makulit pero super sweet at nagmamahal. Ito po ang asungot ninyong Tia Deli. Shout out din po kay Sister Amy Bingson and Sister Grace din. Malapit na, Sister, mahal na araw. Sana nakapagmuni-muni ka na yung penitensya. May peace be with you, Sister Grace. Gagawan ko ng vlog yan, friend. Gagawan ko ng vlog yan. Sana ipasa ng mga taga-Itiyagi sa kanya para matauhan na yan sa exorcist na inabot niya. Shout out, friend Amy Bingson. Dolor Garcia, shout out. Belinda Magtangob, shout out sa inyo mga boss. Johnny Bigud, shout out. Gandang gabi, karaoke. Tama sabi mo. Sila ang nag-appoint kay Robin, tapos binaypass lang nila. Tama rin ang sabi mo na dapat minsan gayahin na lang ni Kimo si Lito Lapid para hindi napapahiya. Nakalimutan ko na, senador nga pala si Lito Lapid. Hindi kaya napapalis ang laway niya. Ay, nako. Hindi napapalis ang laway nun, may preservative. Ikaw naman, Johnny Bigud. Ted, shout out, Ted. Ang masasabi ko lang kay Roque, kay Kimo,
ay niyang karapatan maging senador. Walang bawal doon. Ang masama nga lamang ay ipinuesto siya ng mga tao walang kasalanan diyan si Kimo, o di ba? Ang kasalanan lang ni Kimo ay kung bakit nariyan siya sa Senado. Kumandidato nga, Ted. Ano ka ba naman? Kaya nga siya nandyan eh. Binoto nga siya. Anong kasalanan niya? Anong ginagawa niya riyan? Yan ang malaking katanungan. Gawa ka na lang ng pelikula, Kimo, para walang gulo. Sasama lang ang loob mo dyan. May payo si Ted sa'yo, Kimo. Sundin mo ang payo ni Ted, Kimo. Johnny B. Good, sabi na. Dapat kasi sa Senado ay hindi basta-basta mag-a-appoint ng walang alam o hindi qualified. Yun nga eh. Yun nga dapat baguhin eh. Sumagot si 3JC Opo. Shout out 3JC Opo ha. Hindi naman importante kung may alam o wala o qualified o hindi ang senador. Basta kakampi ka ni Diggs, pasok ka na sa Senado. Ikaw pang gagawing endorser ng Chacha. Kahit hindi niya alam ang ibig sabihin ng Chacha. Kahit di marunong mag-move ng motion, di importante yun sa kanila. Totoo ka dyan, ha? Cassandra Daisy, shout out, ha? Oy, mag-iisang oras na naman tayo, mga friend. Mga bubutante, proud ba kayong ibinoto ninyo si Robin? 2 million plus ang pinasweldo natin sa kanya, buwan-buwan. Tapos isisisi nyo sa konstitusyon natin bakit Pinas ay isa sa pinakamahirap na bansa. Mga korap at incompetent na leader natin ang rason kung bakit umiyak na ang ating jeepney driver. Sige, sigaw pa kayo ng BBM at DDS. Minimum wage pa rin tayo. Pero ang mga politiko nagsisweldo ng milyones. Diyos ko, kunin na ninyo ang mga tanga at may kleptomaniac sabi ko. Cassandra Daisy kayo. Cassandra Daisy ulit Mr. Rocks and Warriors, proud ako mapinili ko si President Aquino noon. Pares lang tayo. Nakabayad siya ng 1 trillion sa utang bago natapos ang term niya. Pero itong mga ganid na politiko, puro Chacha ang pinagkakabalahan. Kahit kunin ninyo ang mga nasa team ni Pinoy, hindi nyo magagawa ang mga tagumpay niyan. Bakit? Wala siyang sakit na kleptomaniac or sticky fingers o magnanakaw. Ito. Kalat ni Bayaw, sabi niya. Good evening, Karoke. Kurutin mo na ng pinong-pino, Karoke. Be well, Mama Bear. Okay si Mama Bear. Kalat ni Bayaw. Miss Akira Milos, may you have blessed day and be well. Uy, be well ka na, Miss Akira Milos. Ito. Kalat ni ulit. Pandemic hero na. Doktor pa. Saan ka pa? Ayos. Uy, doktor nga eh. Thank you. Hey. Librado Ludovico ulit Ako ulit, Karox. Anyway, thank you Lord. It's my birthday today. 71 years old already. Correct, Karox. Okay. Oy, happy birthday, Librado Ludovico. 71 ka na pala, no? Matanda ka pala sa akin ng 5 years old, my friend, Happy birthday, May you have many more birthdays to come. Mabuhay ka hanggang gusto mo, my friend, Correct ka, Karox. Okay ang mga pinuno, Okay ang mga Pilipino driver. Ang sinasakyan ko dati, balik-balik Yapo, gagaling. Oh, gagaling, di ba? Lieltad balik-balik, ang kitid-kitid lang daanan doon, di ba? Wala naman na aksidente, di ba? Jane L, shout out sa niya. Si Rox, pogi ka. Si misis ko lang na. Maniwala ka. Pag pinagtabi kayo ni Robin Hood, wala sinasabi ang bad boy na yan. Patay tayo dyan. Jane L ulit Si Rox, kahit sampahan ni Diggs si Franz Castro, palagi ko di rin yan magmamaterialize. Saka baka mas nauna pang makulong si Diggs sa ICC. Di ba? Sana nga. Jane L ulit Si Rox, pang-asar lang ni Diggs yan kay Franz Castro.
Pwede. Pwede. Sanay naman mga asar si Dix, di ba? Pati nga Panginoon Diyos, inaasar niyan. Al-Olalia, shout out ha. Diyan, maiisip ni Robin Hood na siya ay isang ogag. Kahiya-hiya yan kung tinatablan pa siya ng hiya. Di na tinatablan yan, ikaw naman, basta artista, mga walang hiya yan, hindi na hiya yan. Dapat talagang maimbestigahan ang akusasyon na dayaan last May 9, 2022 dahil pinamumunuan tayo ng mga leader na peke. Baka nung i-appoint ng mga kasamahang Kengkoy sa Senado si Robin Hood, pagtalikod tawanan pa sila. Hindi malayo. Nakakalungkot. Magandang araw si Rox at sa mga ka-warriors. God bless. God bless. Al-Olalia. Jane L. ulit to. Si Rox. Mabuti naman at na-bypass si Robin Hood sa Senado. Wala nga siyang alam. Puro yabang lang. Puro porma. Alam ba niya kung paano mag-move ng motion sa Senado? Simpleng-simpleng bagay, hindi alam. Kahiya-hiya siya. Ay ko. Naku, nakipagtalo pa sa isang general ng Navy ni hindi alam ang International Law of Water. Yan ba ang mag-i-endorse ng Chacha? May gulay. Siya na wala nang iba. Ano ba? Al-Olalia ulit oh. Mapanlin lang ang mga survey pagdating sa kahirapan ng karamihan ng mga Pilipino. Hindi na kailangan ang survey. Makikita mo yan sa kalidad ng kanilang pamumuhay. Good day, Sir Rox. Totoo yan. Survey. Ba't gagot ka lahat ito eh? Sumagot si Reynaldo Gonzales. Oh. Simple lang matrace, friend, Al-Olalia. Pag kumagat ka sa survey, magiging isa ka sa mga bobong nagpapasurvey. Totoo yan. Kalat ni Baya ulit. Bale, hi, kawawa naman si paring Kimo. Binaliwala ang kanyang Senate Committee. Di yata ubra ang kanyang bagote. Totoo, di ubra. User, shout out user ha. Good evening, Karoke. Ang pagkapanalo ni Robin bilang senador ay sinyales na ang Pilipinas ay hindi na talaga uunlad. Niniwala ako sa user. Dahil sa daming tangang butante. Mantakin nyo, nag-number 1 pa. Bukod sa pagiging mga tabogo, madali ring makalimot yung mga pulpolitiko na may mga kasong katiwalian. Yung pa ang binoboto. Yung mga driver na mawawala ng prangkisa, sana matuto sila sa susunod na eleksyon. Huwag na sana sila magpabudol. Totoo yan, user. Reynaldo Gonzales ulit oh. Diyan ka na lang, Robin. Nang matahimik ka. Isang oras na tayo sa kakatawa ko eh. Diyan ka na lang, Robin, ng matahimik bansa. Masakit yan. Ikaw ba naman, bypassin na di ahit bigote? Nang di ahit bigote? Itong si Subiri, ang gusto daw, pagandahin imahe ng Pilipinas. Paano niya kaya magagawa yun? Kontrahan kayo ng kontrahan at sabwatan dyan sa Senado. At pag magdesisyon kayo, alam nyo na ang tama dahil para sa interes ng mamayan, biglang-bigla, isang pitik lang ng Pangulo, papatuklaw na kayo. Imahe ba yan? O manipatay tayo dyan? Imahe ba yan o imani? Patay tayo dyan. Totoo yan, Reynaldo. Reynaldo Gonzales ilito. Biyahe na naman sa Marso, Germany, BBM para humanap ng investor.
Paano makakahanap ng investor? Andito lahat ng impostor. Ano ginawa Japan? 3J show po nito. Ano? Xerox, hindi alam ni BBM ang unconstitutional ang alin? Paano naging presidente yan? Naku naman, Subiri. Hindi mo dapat ina-announce yan ganyan. Santissima, presidente, di alam kung ano ang constitutional at hindi. Ay, si Subiri. Subiri nag-announce eh. Si Subiri ang may kasalanan, ha? 3J show ulit, oh. Anong kawawa naman si Robin Hood? Mabuti nga sa kanya. Mabuti nga sa kanya yan dahil siya mismo kapahamakan ang dala sa Pilipinas. Kala ko matatapos na yung tawa ko. Ito ka na naman. No? Ano? Kawawa naman si Robin Hood. Mabuti nga sa kanya yan dahil siya mismo kapahamakan ang dala sa Pilipinas. Bakit ko nasabi yan? Kung di ba naman wala naman siyang alam, parang grade school kung magsalita sa Senado, wala na ang decorum, mas pabor siya China at depender ng China laban sa sarili niyang bayan. O hindi ba kapahamakan ng bayan ang dala niyan at traidor? Kaya di dapat kaawaan yan. Sinabi mo eh. Si Atty. Enzo sabi niya kawawa naman daw, di ba? Alam mo 3J show ulit to. Tayong mga Pilipino, ang pinapahamak niyang Robin Hood na yan. Wala siyang karapatang maging senador. Parang di nakapag-aral bastos sanggano sa Senado. Dapat ang palitan ay sina Bongo, Robin Hood, Bato at ang mga katulad nila. At hindi ang konstitusyon. Gusto nilang palitan ang konstitusyon para sarili nilang makasariling motibo. Totoo yan, Jane. Ha? Yannick Ordobes, shout out. Iba kasi utak ni Boy Sili. Wala naman alam sa batas. Tiyak, makamote yan. Totoo yan. Sancho Panza de la Broza, shout out ha. 3J show ulit to. Eto, Xerox. Ha? Ito na nga topic ko, friend. Tungkol sa PCSO na yan. Xerox, ito pa ang isang kalokohan dyan sa PCSO. Akalain mo, ang kabulastugang ginagawa ng mga nasa PCSO, pinapanalo nila ang mga kakilala nila tapos bibilhin ang winning ticket sa napakamurang halaga. Example, kung ang winning pot 600 million tapos bibilihin lang ng PCSO tao ng 30 million lang. Ang gandang racket nito. Sinagot ko na yan, friend Jane, sa vlog ko. Sinagot ko na yan. Hindi yan, kalokohan yan. Sinong gago magbebenta ng babayaran mo PCSO 30 million? Tapatamahin ka ng 690 million? I cannot see any logic in there. Sila talaga ang tumatama dyan. Kung totoo yung ano na yan ha. Pero noon pa dapat. 3J show ulit to. Huling-huli na fake yung picture ng winner nila. Inamin mismo ng manager ng PCSO kung nagagawa nilang pekein ang picture ng winner kuno. Di mas lalo nilang kayang pekein ang mga winners. Patataasin ang premyo pag mga 500 million nagagawa sila ng winner kuno. Mga buhaya talaga nag-evolve na rin. Totoo. Ha? Eman Escalona nak, shout out ha. Brother Eli Asisio, shout out. Ha? Adorasyon di Maranan, Mirna Regalado, shout out sa inyo mga boss. Ha? Balong, shout out, Balong. Christian Chengnak, shout out. A pleasant day po, Tatay Roque, and to all ka-warriors. Itsura pati ni Bigote, Suklay Padilla. Oh my goodness. Next time diyan ka na sa Senado, mag-ahit ng bigote mo, Bad Boy Padilla. Christian Cheng ulit. Natatawa po ako sa facial expression nyo, Tay Roque, sa pagtatanggol nyo kay Bigote Suklay.
Ikaw naman. Sakit po talaga sa kalooban niya. Sa part ni Honorable Bigote. Christian Cheng ulit, oh. Grabe naman po talaga kasi ang ginawa nila kay I Move. Binaypas na nga, binuli pa. Saan ka pa? Ikaw, Bigote Suklay. Buti nga sa'yo. Kawawa. Kawawa para... Kaya wag kang pahara-hara ka. Sabi niya. Christian Cheng ulit, oh. Kawawa po talaga, Tyrox, ang kalagayan ng mga ordinaryong mga nasa laylayan. Sila po ang dihado at talunan sa sitwasyon ngayon sa lipunan. Katulad po sa balitang yan. If malapit lang ako dyan sa lugar ng Ali, if walking distance lang sila dito sa bahay, ibibigay ko po sa kanya ang namumulot ng kalakal na yan. Ang mga kalakal, bakal, bote ko dito. Dami ko pong naipon. Nauwi naman po sa mga basurero. At least din po, napapakinabangan ng iba. Di po ba, Tyrox? It's time to say bye na po ulit. Salamat po and keep strong po always, Ty. Go fight lang po tayo. Ikaw magpa-check up ka sa talagang mga espesyalista para yung pulmonya na yan Oy, mission accomplished po mga boss, ha? Nag-enjoy po ako sa mga comments nyo. Sana nag-enjoy din kayo sa vlog na to. At yun po, paulit-ulit. Kalimutan nyo po yan loto. Sinabi na po ni Senador Coco Pimentel na mathematician. 1. Ang tsansa nyo po sa 9 million na kombinasyon. Isa lang po. Ha? Yun nga, paulit-ulit na payo ko. Kung kayo po itataya sa loto, mag-isip na kayo ng number, idikit nyo po sa stapler yung perang itataya nyo at ilagay nyo po sa baul. Maniwala kayo sa hindi. Puno na po yung baul, hindi pa po kayo tumatama. God bless mga boss.